Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muling nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bilang pagpapatuloy po, tayo po ay nasa ika-24 na kabanata na ng ikatlong aklat ng Lumang Tipan. Ito ay ang aklat ng Levitico. Dito po ay mapag-aaralan natin ang mga ilawan, ang sagradong tinapay, maging ang paglapastangan at ang kaparusahan. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat Lord, patawad sa aming mga pagkukulang at dalangin namin Lord sa oras na ito. Ikaw ang siyang mangusap sa amin, ikaw ang siyang patuloy na pagturo sa amin Lord, ang mga salita. Mas makilala ka namin Lord, ang lalim ng pag-ibig mo, ang lawak ng kapangyarihan mo Lord, at ikaw Panginoon ay nais namin lubusang makilala sa dakilang pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan. Sa labas ng tabing, sa loob ng toldang tipanan, ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maninas sa harapan ni Yahweh. Ang ilawan po sa tabernakulo ay nakatuntong sa isang matibay na gintong ilawan. At ito po ang nagsisilbing source ng liwanag sa buong tabernacle. Kinakailangan na itong ilawang ito ay mapanatili na mabigyan ng langis at nang sa ganun ay ang ilaw nito or ang liwanag nito ay manatili. Dito po makikita natin na ayaw ng Panginoon na ang kanyang templo or ang kanyang tabernacle ay magiging madilim. Kaya naman ang utos niya po ay panatilihing mayroong liwanag at kinakailangan din ang constant na paglalagay ng langis nito para manatili ang kanyang liwanag. Kaya kung mapagbabasihan po natin yung salita ng Panginoon pagdating po sa New Testament, kung babasahin po natin yung Matthew chapter 5 verse 14, ang sabi niya doon, "You are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden." So, kung tayo po yung ilawan, ang kinakailangan po natin ay ang manatiling nagniningning or nagliliwanag sa sanlibutan. Yan po yung role nating mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya. Kaya nga po, alam nyo, napakatindi nung utos ng Panginoon, yung panatilihing may ilaw, panatilihing may liwanag ang ilawan ng tabernakulo. Same din tayo, kailangan din po na manatili tayong nagniningning or nagliliwanag sa mundong ito. Yan po yung mensahe sa atin ng ating Panginoon pagdating po dito sa chapter 24. Sa verse 5 to verse 9, sabi po dito, magluluto kayo ng 12 tinapay, isang salop na mainam na harina na gagamitin sa bawat isa. Isang mainam na harina ang gagamitin ng bawat isa. Ang mga ito ay ihahanay ng tiga-anim sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito ay gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog, ang mga tinapay na iyon ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. Ang 12 tinapay po ay nagsisimbolo sa 12 lahi na ni Jacob o yung sa 12 tribes of Israel. At sabi dito, ihahanay siya ng dalawang hanay. At ang bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunod din ng handog.
tuwing araw ng pamamahinga ang tinapay na ito ay handog kay Yahweh, ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos, ihandog ang mga tinapay na iyon ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak, kakainin nila. So, yung pagkain po ng sama-sama, ito po yung tumutukoy sa fellowship na friendship and fellowship. Yan. So, dito makikita po talaga natin, no, yung eating fellowship is napakahalaga po, no, para mapanatili yung friendship at yung maayos na relasyon sa isa't isa. Ayan. At again, dito din po na makikita pa rin natin si Jesus, no, as a bread of life. Ano po? At napakagandang isipin, no, na tayo ay nagsasalo-salo sa tuwing hindi lang siya literal na salo-salo yung pagkain ng mga literal na food, kundi yung tayo ay nagtatagisan, yung sharing ng salita ng Panginoon, nagsisharing tayo ng bread of life. That is our Lord Jesus Christ. So, every time na tayo po ay nagkakatipon-tipon, na sa halip na pag-usapan yung ibang mga bagay, pinag-uusapan natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin every day. Ay isang napakaganda pong pagsasalo-salo. Yan. At kung mapapansin po natin, ginagawa po nila ito, no, sa isang banal na lugar, ano po. So, kaya mapapansin natin, every Sunday tayo, nagsasama-sama tayo, nagkakatipon tayo, at tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. And after that, we have a food fellowship, literal food. So, dito makikita po natin, yung ginagawa natin is rooted siya sa Word of God. So, praise the Lord. Kaya napakaganda po ng mula verse 1 hanggang verse 4, pinapakita dito na dapat manatili tayong nagniningning, ano, na nagliliwanag. And then, sa verse 5 to 9 naman po, pinapakita dito yung maayos na relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. And pagdating po sa verse 10 to 12, meron ditong paglabag na nagawa. Ano po, basahin natin. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina, na ang pangalay Selomit. Isa sa mga anak ni Debri ay mula sa Lipinida. Ng anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay ng Israelita. So, ibig sabihin, yung taong ito na hindi pinangalanan ay half Egyptians and half Israelites. Tapos, nagkaroon siya ng kaaway, no, na isang purong Israelita, o sa tunay na Israelita. Sa kanila pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. So dito makikita po natin, ano, yung blasphemy na tinatawag. Ito yung paglapastangan, no, sa pangalan ng Panginoon. So, ano ba yung blasphemy? Ano ba yung ibig sabihin ng blasphemy? Yung blasphemy po ay maraming kahulugan, ano po, or nagpipicture siya sa maraming bagay. Kung matatandaan po natin yung Old Testament ay merong 10 utos, ano po, sa Exodus chapter 20, at yung 1 to 4 na utos, yung una hanggang ika-4 na utos ay tumutukoy po sa ating paggalang at pagmamahal sa Panginoon. Samantala, yung 5 hanggang 10 naman po ay tumutukoy naman to sa ating paggalang at pagmamahal sa kapwa. Dito po makikita natin sa una hanggang sa ika-4 na utos kung saan ay ito po ay nagpapakita at nag-uutos patungkol sa paggalang sa Panginoon. Isa po dito yung nalabag ng taong ito. Yan. Ano po ba yung mga halimbawa ng paglapastangan sa pangalan ng Panginoon or yung blasphemy? Kasi ito yung pangatlong utos na kung saan ito po yung nalabag ng tao. Ano po na wag ninyong ilalagay ang pangalan ng Panginoong Diyos sa mga walang kwentang bagay. Or ito yung huwag mong sasambitin ang pangalan ng Panginoong Diyos na sa mga walang kabuluhang bagay. Yan. So, ano yung mga halimbawa po? Like for example, ito yung mga salita na offensive or nakakasakit ng damdamin ng Panginoon. No? Ano pa? Ito yung halimbawa po nito, yung halimbawa may mga salita kang mga sinasabi na hindi akma
no, sa karakter ng ating Panginoon. Ano ba yung mga nakakasakit sa damdamin ng Panginoon? Like for example, pwede yung mga kino-question natin siya na akala ko ba mabuti ka? Akala ko ba tapat ka? Bakit ganito? Ayan. So, ano pa yung mga salita na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa Diyos, no? Maraming bagay na meron tayong nagagawang mga ganito. Halimbawa, nagjo-joke tayo, tapos ginagamit natin yung salita ng Panginoon, yung pangalan ng Panginoon sa mga ganong mga joke, mga kalaswaan, or even dun sa mga joke na hindi naman karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, or even yung nanunumpa tayo sa isang bagay na hindi naman totoo. And then for example, nag-lie ka, nagsinungaling ka, and then pag tinanong ka, ay sasabihin mo, I swear to God, hindi ako nagsisinungaling. So, yan po ay pambabastos or pag-disrespect sa pangalan ng Panginoon. Ano pa? Yung mga pagkiklaim na mas magaling ka sa Panginoon, or ikaw ay anak ng Diyos, or ikaw ay mas magaling sa Diyos, or ikaw ay Diyos. Yan. Ikaw ay anak ng Diyos, or ikaw ay Diyos. Ayan. Meron tayong mga naririnig na ganito, no? Ako ay appointed son of God. Ako ay Diyos. Kaya kayo ay dapat magpapirma sa akin, no? Baka wala pa akong pirma, no? Hindi kayo makakapasok sa langit, sa aking tahanan. So, yan po ay form pa rin yan ng blasphemy. So, hindi po nalinaw dito sa chapter 24 kung ano yung blasphemy na sinabi dito, no, o yung paglapastangan sa Panginoon dito na sinabi nung half Egyptians and half Israelites, no. Pero ang sabi po dito ay nagmura siya na at nagsalita ng masama laban sa pangalan ng Panginoon. So yun po ay form ng blasphemy. At alam niyo po ba ang naging parusa nito? Yan, mababasa natin dito. Verse 13, sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura, ipatong sa ulo niyang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya, at pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. So dito makikita natin, although God is all-knowing God, no, hindi niya na kailangan ng mga witnesses, but still, si Lord, kung ano yung batas na ibinigay niya sa tao ay kanyang ginagawa din, no. Kaya sabi niya dito, lahat ng nakasaksi, no, lahat ng nakarinig sa kanyang sinabi ay ipatong ang kamay sa kanya. So nagpapatunay na narinig ng tao, no. Ganun ka just si Lord, no. Hindi lang siya basta-basta masusulsulan, hindi siya basta-basta mauutusan, hindi siya yung Diyos na bias, no? Siya ay patas na Diyos. Yan, dyan makikita natin. Verse 15, sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin sa ng taong bayan hanggang sa mamatay. So dito po makikita natin, no, na walang exempted, no? Hindi ibig sabihin na ikaw ay dayuhan doon, exempted ka na doon sa rules nila, no? Hindi pwede din na dahil ikaw ay Israelita, exempted ka, no? Dito po makikita natin na pagdating sa batas ng Panginoon, mananatiling tapat siya sa paghatol. Ayon po sa background po ng mga Egyptians, no, common sa kanila yung minumura nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. And since wala naman silang walang nangyayari sa kanila, every time na minumura nila yung mga Diyos-Diyosan nila, pinapalagay niya siguro na ganun din, no, na hindi ganun ang ating Panginoon. I mean, ganun din, same din yung ating Panginoon sa Panginoon nila. Kaya naman, dito pinakita talaga din yung Lord yung kaibahan niya, no, sa mga Diyos-Diyosan. Talagang si Lord, He never failed to reveal Himself, no, in many ways, no, hindi lang sa ating mga mananampalataya, but also to those who are not a believer of Christ, no po. So talaga dito makikita natin, piliin na lang natin talagang maniwala at magtiwala sa Panginoon kaysa magbatigas at magrebelde sa kanyang kapangyarihan. At kagaya nga po ng sinabi ko, no,
sumunod din ng Panginoon sa kanyang utos, no, na kailangan sa bawat cases merong mga witnesses. Ayan. So, sabi ko nga po kanina na kailangan ipatong ng mga nakarinig, no, ang kanilang mga kamay doon sa tao na nakapagsalita ng pag-alipusta or paglapastangan sa Panginoon. So, sabi natin nga sa Deuteronomy chapter 17 verses 6 to 7 na kinakailangan ng 2 o 3 na mga magpapatotoo, no, patungkol doon sa kaso ng taong parurusahan. So, ano po ang itinuturo nito sa atin, no? Hindi ibig sabihin mayroong mga batas ang Panginoon patungkol sa kanyang mga anak is exempted na yung mga hindi na mananampalataya sa kanya, no? And dito makikita po natin, no, na kapag sinabi ng Panginoon na ang hindi mananampalataya or hindi susunod sa kanyang mga salita ay mapupunta sa lawa ng apoy. Of course, hindi lang po ito sa mga believer, no? Hindi sa mga merong Kristo sa buhay, kundi ito po talaga yung sa lahat, no? Kaya talagang kailangan talaga natin i-share ang Word of God kasi lahat po ay entitled na pumunta ng impyerno. Entitled po lahat na mapahamak at itapon sa impyerno. Kaya meron lang talagang isang paraan, no, para masave dito, at yun ay ang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kaya naman po talaga yung salvation, yung security, yung blessings po, hindi lang po talaga siya doon sa mga mga Israelita, kundi maging sa lahat ng kikilala sa Panginoon. That's why we're very blessed, even if we're Gentiles, no? We are also have the opportunity then to receive because of the Word of God. Verse 15, sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuin ng taang bayan hanggang sa mamatay. So, yan po yung parusa. Verse 17, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatayin niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. So, most of the time, naririnig natin to, and sometimes ito ay nagiging title pa ng mga pelikula, no? Pero ito ay biblical. Ano po, ito ay nangyayari sa panahon ng Old Testament. Ayan. Kaya makikita po natin dito, no, kung ano yung ginawa mo talaga sa kapwa mo, yun din talaga yung gagawin sa iyo. And even sa mga alagang hayop, no, kahit na hindi sila same ng tao, no, pero merong value yung buhay nila, at kung yun ay lalapastanganin mo rin, then you have to pay, no, kailangan mong magbayad ng danyos. Ayan. Verse 19 to 22, ito yung karapatan, ano po, karapatan para sa dito sa paghatol, ano po, ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung anong ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbabayad ng hayop din, ngunit ang pumatay sa kapwa-tao ay dapat patayin din. Iisang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So dito walang favoritism. Makikita natin kung ano yung ginawa mo, yun din yung gagawin sa iyo. Ganon katindi si Lord. Kaya dito, diba, kahit na siguro yung hahatol ay mag-iingat din, no? Kasi kung ano yung ginawa niya, still babalik pa rin at babalik sa kanya, no? Kung hindi niya ito gagampanan ng maayos at may katapatan. Yan. Pero meron naman pong kagaya nga nung sinabi ng isang commentaries, hindi naman po ito literal na nabulag yung alipin mo, kailangan bubulagin ka rin as employer. Hindi po, kundi kailangan palayain mo siya. So, may mas malalim pa pong kahulugan itong mga bagay na ito na I think mas makikita pa natin sa mga susunod pang pag-aaral.
Ang makikita lang po talaga natin dito na ang Diyos natin makatarungan, no? Tapat siyang humatol. Kaya naman lahat ng kanyang mga inatasan ay kailangan tapat din sa paghatol. Kasi dito pinapakita na hindi lang ito sa mga nakakagawa ng masama, no? Maging doon sa mga taong itinalaga niya na magmamanage or mag-aasikaso ng lahat ng bagay na ito, na kailangan din nilang maging maingat sa paghatol kasi pwedeng bumalik sa kanila yung hatol na kanilang inihatol sa iba. Verse 23, nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo ang nawapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises. So dito po, hindi lang yun sa pagsasabi ni Lord, hindi lang yun sa pagsasabi na ito na yung hatol sa kanya, kundi kinakailangan gawin nila ito. Kaya makikita natin sa verse 23 ay in-execute yung hatol, no? Ginawa yung hatol, at yun ay ang hatol ng kamatayan. Makikita natin, no, na ang law or ang batas na ibinigay ng Panginoon ay hindi lang binigay para lang may masabi tayong dapat sundin, kundi ito po ay ipinatutupad at kailangan itong sundin ng maayos at tama. Ano po? According sa utos ng Diyos. So makikita din po natin, no, yung way ilalabas nila ito, no? Ilalabas nila ito. Itong nagkasala na ito na nagpapakita na dahil siya ay tinuring madumi, no? So kaya naman siya ay inilalabas doon sa camp nila, no? Dahil makikita natin hindi pinahintulutan yung mga naituring madumi doon sa loob ng kampamento. Kaya naman ito po ay ginagawa nila sa labas ng kampamento, no? Upang hindi po madumisan ang kanilang lugar kung saan sila ay nagpupuri ng sama-sama at sumasamba ng sama-sama sa Diyos. Kaya sana po ay may natutunan tayo sa Kabanata 24 at makita natin dito, no, yung aral na kailangan nating maging maingat. Ano man yung ating kalagayan ngayon, kailangan ibigay natin yung mataas na respeto sa Panginoon, pati sa ating kapwa at sa mga bagay na may bumay sa mundo. At tandaan po natin, ano man yung ihahatol natin sa iba, ay ihahatol din sa atin. Kaya naman, kailangan po natin maging mas maingat sa paghatol sa ating kapwa upang hindi tayo hatulan ng Panginoon. Uli po, pagpalain ng Panginoon at sa Kanya lang po ang mataas na papuri. God bless everyone.